Nakapag-upload ka na ba ng shorts? Tapos, umaabot lang siya ng 1,000 views? Then, biglang titigil? At kahit mag-post ka pa ng mga bagong shorts, ganun pa rin nangyayari. Stuck na lang palagi. Frustrating, di ba? Yan mga bossing ang tinatawag ng mga creators na zero feed problem. Pero, ito ang good news. May pag-asa pa yan. Most of the time, hindi YouTube ang problema. May mga common mistakes lang na ginagawa ng mga creators without even realizing it. At ngayon, isa-isain natin yan, step by step, kasama ang exact solution para makaalis ka sa trap na yan. So, kung ang shorts mo ay stuck sa 1,000 views or worse, hindi gumagalaw, stay ka hanggang dulo kasi isa ito sa mga pinakadahilan. Mistake number 1, inconsistency. Ito ang pinaka-basic. Tinitignan ni YouTube kung seryoso ka o mag-quit ka lang after a few uploads. Halimbawa, magpo-post ka today, tapos mawawala ka ng isang linggo. Siyempre, wrong signal yan. Solution? Mag-post consistently. Good rhythm, 1 shorts every 24 to 48 hours. Okay? Gawin mo to for 1 month. At kung after 10 shorts, wala pa ring traction, okay lang. Start fresh with a new channel, pero this time, iwasan mo na ang susunod na mistakes na to. Mistake number 2, wrong ratio. Tanong, mukha bang shorts ang shorts mo? Sound simple pero maraming creators ang nagkakamali dito. Ang tamang format ay 9:16. Pag mali ang ratio mo or may black bars o bakanting space, posibleng hindi ito ituring ni YouTube as shorts. At pag hindi siya counted as shorts, hindi ka ipupush ni YouTube algorithm sa shorts feed. Okay? Fix, lagi mag-edit sa 9:16 ratio. Dapat full screen, walang borders, walang extra space. Mistake number 3, spammy titles at empty descriptions. Usapang title naman tayo. Nilalagyan mo ba ng sobrang daming hashtags? Bad move yan. Red flag yan kay YouTube. Dapat clean, clear, at max na 2 to 3 hashtags lang. At huwag mong iiwan ng blankang description. Sayang naman kasi yan. Para yung free real estate na hindi mo ginagamit. I-explain mo kung tungkol saan yung video mo, maglagay ka ng keywords naturally. Pwede ka rin mag-link ng playlist or socials. Mas naintindihan kasi ni YouTube ang content mo kapag ganyan. As mas nag-engage ang viewers mo. Tapos hindi ka pa mukhang bot. Mistake number 4, deleting videos. Be honest. Nagdi-delete ka ba ng mga videos dahil hindi nag-perform ng maayos? Halos lahat ng mga beginners ginagawa to. Pero ito ang harsh truth. Kapag nagdi-delete ka, parang sinasabi mo kay YouTube na hindi stable ang channel mo. At pag hindi ka pinagkakatiwalaan ng algorithm, titigil siya sa pag-push ng content mo. Solution? Never delete. Kahit flop pa yan, kahit low views, hayaan mo lang. Minsan, after a few weeks, bigla pa yan aangat. Na-experience ko na yan ng maraming beses. Okay? Kaya, huwag ka magdi-delete ng shorts or kahit long form video man yan. Mistake number 5, mixing categories. Ngayon, ito ang isa sa pinakamalaking mistake ng iba. Today, magpo-post ka ng about sa cooking or health. Bukas, gaming. Next naman, about facts. Tapos, biglang vlog. Diba? Creative naman pakinggan, pero sa YouTube, nakakalito yan. Hindi niya malamang kung sino talaga ang audience mo. At pagpunta sa maling viewers yung shorts mo, hindi sila mag-engage. At yan ay isang signal para itigil ni YouTube algorithm yung pag-push ng video mo. Anong fix? Stick to one niche muna.
Bigyan mo si YouTube ng consistent data para alam niya kung kanino i-recommend ang videos mo. Mistake number 6, fake boost at wrong audience. May ibang gumagamit ng shortcuts. Gumagamit sila ng VPN para panoorin yung sarili nilang video, or pinipilit yung mga friends at family nila na mag-subscribe. Pero ito ang problema, hindi sila ang tunay na audience mo. Kung ang content mo ay about gaming, pero yung nanay mo na mahilig sa cooking ang pinag-subscribe mo, hindi niya panonoorin yan. At yan ang signal kay YouTube na hindi worth watching yung content mo. Dahil ang fake news ay mas nakakasama kaysa nakakatulong. Instead, mag-focus ka dito. Gumawa ng content na pipiliin panoorin ng viewers. So, yun lang. Simple, napaka-basic lang mga boss. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko mga boss, consider subscribing